Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM sa inyong mga radyo, 94.1 FM sa band, no, sa inyong mga radyo, no, sa FM. At si Silver Dondoyano Sr. Pa rin, no, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. Of course, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, kasamang Radyoman Danny Luod, kasamang Radyoman Tax Ilumba, at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo, of course with the whole, sa lahat ng mga kabilang, sa staff ng RMN Dipolog, ating paggalang sa kanilang lahat. At of course, ang ating spiritual father, ang ama ng Diocese of Dipolog, the Most Reverend Sibero Caermari, sinamahan sa ating mga kaparian sa diocese na ito, ating pagalang sa kanilang lahat. Kagaya sa ating parochial vicar, Reverend Father Ruin Salvo, at sa ating Bible Director din sa Bible Apostolate, Reverend Father Ramil Curong, at sa buong mga kaparian ng Diocese of Dipolog, aking paggalang sa inyong lahat. At isama na rin natin ang ating Mayor, Governor, kung saan tayo, no? At sa ating Universal Pastor, ang ating Pope, at mga obispo kardinal na nakabase sa Rome, Vatican, at sa mga lahat, no, sa mga spiritual leaders natin sa buong mundo. Pagalang natin o pagalang ko sa inyong lahat. Okay, as usual, patuloy pa din tayo sa ating pinanunumpaang serbisyo sa inyo. Itong pagbigay mga kasagutan, mga paliwanag, na yon ang tinutumbok sa title, sa titulo ng ating programa, Liwanag. Ang liwanag at mga sagot katoliko. Okay, ngayon ating pag-usapan itong tungkol sa ganun pa rin, kung bakit mahirap tayong mapag-isa sa pananampalataya. Bakit nahihirapan tayong magkaisa? Okay. Iyon pa rin, no, ating tatalakayin, no?
nahirapan tayong mapag-isa, no, sa isang pananampalataya kahit na yon ang paniwala natin. Di ba? Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Epeso sa Kapitulo 4 hanggang Kapitulo 4 versikulo 4 hanggang 5 na isa lang ang ating Panginoon, isa lang ating Diyos, isa lang din ang ating paniwala o faith. No? Isa lang. At sa kabila ng katotohanan iyan, bakit hindi tayo nagkakaisa sa faith o paniniwala? No? Of course, isa lang ang gustong hindi tayo magkakaisa. Siyempre, yung nasa, yung kung sino ang hindi, no? Hindi gusto hindi gusto sa gusto ng Diyos. Sino ba ang hindi gusto sa gusto ng Diyos? Of course, yung demonyo. Okay. Yung si Lucifer na actually gawa ng Diyos, isang anghel, pero hindi nagpapatuloy sa kaniyang pagka-faithful sa Diyos. Nilihis niya ang kaniyang sarili, no? Pinili niyang hindi na aayon sa kaniyang creator ang Diyos. Pinili niyang sa isang salita, pinili niya na maging rebelde sa kamay ng Diyos. So nang pinili niya na maging rebelde sa kamay ng Diyos, anong nangyari sa kanya? Naging adversary siya, naging demonyo siya. Okay. At ang demonyo hindi na magbabago. Yun. Kaisa lang, binigyan ng eksaminasyon ng mga anghel. No? Yung mga hindi nakapasa, ibig sabihin, yung nagrebelde, rebelde na sila hanggang magpakailanman. No? So, ang mga anghel na naging rebelde, kung hindi ako nagkakamali, sinabi ng Biblia, pinahiwatig ng Biblia, mga 1/3 of the angels ang sumama ni Lucifer na naging yawa o na naging demonyo. 1/3. So, kung 1/3 lang sa buong mga anghel ang naging rebelde sa Diyos, ibig sabihin, mas marami pa din ang anghel na naging faithful sa Diyos. Ibig sabihin, mas marami ang mabubuting anghel. Mas marami ang mabubuting anghel. So, kung kayo ang pagpipiliin, sino ang pipiliin ninyo? Sa dalawang grupo na ito, yung anghel na mabuti, na nasa kamay ng Diyos, no? O yung doon ka, no? Doon tayo sa mga anghel na naging rebelde o naging mga demonyo. 1/3 lang sila. So sino ang pipiliin natin? Of course, pipiliin natin yung victorious. Yung marami. Yung good angels. Sana ang gusto sa grupong ito, mga mabubuting anghel, iyon din ang gusto natin. Ano ba ang gusto sa mga mabubuting anghel? Yung pagsunod sa Diyos. Dahil kung ang sinusunod natin yung mga hindi gusto sa Diyos, yung paggawa ng mga kasalanan, ibig sabihin, ang sinusunod natin, yung kagustuhan ng nasa ibang grupo. Yung gustong magrebelde sa kamay ng Diyos. So yun. Pag-iisipan natin iyan, mga kapatid at mga magulang. At ang tungkol naman sa ating paniniwala, kung ating i-generalize ito, dalawa lang. Sa paniniwala na talagang sa Diyos na walang nakahalong mali o nakahalong hindi tama, yun ang sa Diyos. At yung may mga kamalian sa aral, masasabi natin, yon ang nasa ibang kabila naman.
yung alam natin kung sino ang nasa likod nito. Sino ba ang nasa likod ng mga kamalian? Yang yawa, ang demonyo, di ba? So kung nasa paniwala tayong merong mga deception, merong mga mali, masabi na nating wala sa atin ang buong katotohanan. Bakit sinabi kong buong katotohanan? Dahil sa nakita naman natin, yung mga simbahan o yung mga grupo na nag-against sa Roman Catholic Church, may mga tama naman silang ipinangaral. Halimbawa, yung mga samahan na nagtuturo na ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin, naniniwala sila na si Kristo ang kaniyang nature, no? Diyos at tao. No? Yun naman ang paniwala ng Katoliko, di ba? Diyos at tao. At merong mga samahan na yon na humiwalay sa simbahang Katoliko na ganun din ang ipinangaral. So the same, magkakatulad. Ang hindi lang katulad, humiwalay sila. Hindi sila nananatili sa Roman Catholic Church. At alam naman natin na yung humiwalay sa tunay o original church, ano ang sabi ni Ebanghelista o Apostol Juan? Sa unang Juan 2:18 hanggang 19. Yung mga humiwalay, halintulad natin ito sa isang mag-asawa na yung isa humiwalay sa partner niya. Ayaw na niya na palagi silang nagkakaisa. Anong sabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:18 hanggang 19? Yung humiwalay daw, sila ang hindi tunay na kasamahan. Hindi tunay na kasama. Dahil yung tunay na kasama, mananatili ito. Mananatili ito ano pa man ang mangyayari sa organisasyon o samahang ito. Katulad sa ating pamilya. Kung nandiyan ang pagmamahal, kung faithful ang mag-asawa, kahit na anong darating na mga problema sa pamilya nila, hindi sila maghihiwalay. Hindi sila maghihiwalay. Pero tao lang tayo, maaring magkamali. Pero ang kaiba lang sa ating mga tao, meron tayong pag-asa. Pwede tayong magbago. Pwede nating i-change ang ating mga desisyon o ating mga kagustuhan. Kung noon hindi tayo naniniwala sa Diyos at ngayon naniniwala na, so mayroong pagbabago. Noon puro masama lang ang ginagawa natin, pero ngayon gusto na tayong gagawa ng mga mabubuting gawain. So meron tayong pagbabago, hindi katulad sa mga anghel na naging rebelde, rebelde na sila magpakailanman. So hindi na sila maaring magbago. Yun ang mga anghel. So blessed ano ba yung blessed? Bulahan. Tayong mga tao. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos katulad sa mga anghel na yung mga na hindi nakapasa sa examination, yung mga naging suwail. Suwail na sila hanggang magpakailanman. Okay? Hindi na sila maaring magbago. Bakit kaiba tayo? Dahil tayo mga tao, pwede tayong magbago. Pwede tayong magbago. So, sa gawain man o kahit na sa paniniwala. Kung ang ating paniniwala may mga halong hindi tama, talagang
dapat ituwid natin ito. Dahil ang buong katotohanan tungkol sa paniniwala ay malalaman lang natin sa tunay na iglesia o simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala namang iba. Pero hindi ko sinabing yung mga samahan na sinimulan lang ng tao, hindi si Kristo ang nagsimula. Hindi ko sinabing lahat na tinuro nila ay puro mali. Meron ding tama, yung sinabi ko kanina. Pero kung mahaluan na ito ng mali, bakit dapat tayong dapat nating ituwid ang mga mali? Hindi natin hayaan na maging slave tayo sa mga mali. Dahil kapag yun ang pag-iisip natin, hinahayaan natin na yung mga maling aral, itinutuloy pa rin natin. Ibig sabihin, hindi tayo gusto na maisa sa iisang paniwala na walang mga nakahalong mali. Ang gusto ng Diyos, magkaisa tayo sa mga aral na tama. Diba? By the way, dito sa monitor, nabasa ko rito, Randy Santisas, shout out, okay, Dods Muntumo, okay, watching Victoria, Australia, okay, salamat sa pag-view sa live stream ng RMN Dipolog. Okay, patuloy tayo. Now, ito bakit nahiwalay yung iba nating mga kasamahan sa tunay na iglesia, Dahil ang demonyo kasi gusto niyang hindi tayo magkakaisa sa tunay na paniwala. So marami siyang mga paraan, marami siyang mga estratehiya. Paano tayo hindi magkakaisa? Kaya nga kung nasa pag-iisip tayong na okay lang ito, dahil iisa naman ng Diyos na kinikilala natin, hindi lang tayo nagkakaisa sa samahan, hindi lang tayo nagkakasundo sa buong mga aral. Kung ganun ang pag-iisip natin, gusto ba nating isipin na ang Diyos ay Diyos sa hindi pagkakaisa? Ang Diyos ba ay pabor na tayo ay hindi nagkakaisa sa pagtuturo? Yung may mga nangangaral na hindi Diyos si Kristo, may nangangaral na Diyos, at saka merong nag-iisip na yung Sunday observance daw, yung moral obligation ng Sabat na inilipat natin sa araw ng resurrection ng Panginoon sa Sunday, may mga nag-iisip na mali daw ito. Labag daw ito sa utos ng Diyos. Di ba? Yung mga kapatid nating Seventh-day Adventist. At hindi naman natin masabi na in bad faith nila inisip ito. Dahil nasa isip ko na bakit ganun ang kanilang paniwala, dahil inisip nilang tama sila at tayo ang mali. Di ba? So, ito, ako, bakit nananatili akong Katoliko? Dahil naniniwala akong tama ang Katoliko. Pero sila, bakit humiwalay sila sa Katoliko? Dahil ang isip nila iba din. Mali ang Katoliko, ang sa kanila ang tama. So, conflict yun, mga kapatid at mga magulang. So, ang tanong, sino ba ang nasa tama? Kaya may mga dialogue tayo, may mga debates tayo. Masasabi natin itong maganda, itong mga debates, mga dialogue, provided na hindi tayo nag-aaway. Diba? May respeto sa isa't isa, So, yan. So, maari namang magkakaisa tayo ulit kapag may mabuting resulta sa ating dialogo. Merong ganun naman, Meron akong mga nakilalang noon, magkaiba sila ng paniwala, pero dumating din ang panahon na nagkakaisa sila. Yun ang hope natin, ang ninanais natin. Yun. Kaya meron tayong programa sa radio, dadalo tayo sa mga dialogue,
mga pag-uusap. Dahil sa pamamagitan niyan, kung magawa natin ito ng husto at may basbas ng Diyos sa langit, makamtan natin ang inaasam nating pagkakaisa. Ako, kahit na sa ngayon nakikita natin, ang hirap. Dahil ako lang, hindi ko masabing talagang expert ako sa pagpapaliwanag. No? Hindi ko masabing, sa Bisaya, paanad na kaayo ko. Hindi ko masabi iyan. No? Mahirap itong magpapaliwanag. Yung makipag-dialogo tayo, makipag-usap tayo. Minsan nga, ang kalaban natin, masabi kong ang kalaban ko, sarili ko. Dahil yung mga bad moves natin, yung mga ugali natin na hindi maganda sa paggawa ng ganito, yun ang mga balakid. No? Halimbawa, yung mainitin tayo ng ulo sa discussion, hindi yan nakatutulong. Pero bakit may mga ganong mga instances na sa pag-uusap natin uminit ang ating ulo at makasabi tayo ng mga salita na hindi nakabilang sa paksa na ating pinag-usapan. No? Parang yung ang naghahari ang emosyonan natin. Nag-emosyonan natin. Hindi na tayo nakapokus sa issue kung ano ang paksa na pinag-usapan dahil nakinig tayo sa ating damdamin. Ako, may mga pagkakataong ganun din ako. Kaya nga, mahaluan natin ng mga personalan. At siguro, kayo din, ganun. Pero, okay, hindi pa rin ako na wala ng pag-asa na malaman pa rin natin ang tamang pakikitungo o pakikipag-usap, pakikipagdialogo na maging fruitful, magbubunga ng maganda. Isa lang ang tip o ang gusto kong maging isipin din ninyo, no? Na sa dialogo, sa mga debate natin, dapat huwag tayo mag-focus sa panalo. Kung sino ang panalo, sino ang talo, huwag tayo mag-focus diyan, no? Mag-focus tayo sa yung kagustuhan ng Diyos na ano ba ang purpose na nagdialogo tayo, nagdebate tayo? Upang pag-usapan kung ano talaga ang dapat nating paniwalaan. So, mag-focus tayo paano tayo magkakaisa sa kabila ng mahirap na sitwasyong ito. Diba? Yung hindi tayo pareho sa pag-uunawa, pag-interpret sa Biblia, talagang balakid ito. Ito ang problema, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagkakaisa. Minsan nga pagtawanan pa natin yung kapatid nating hindi katulad natin. Diba? Yung magdebate, magdialogo tayo, parang kung magkamali ang ating ang kabila, parang masaya tayo kung nagkamali. Di ba? Hindi ganun, no? Okay, sa monitor din basahin ko. Okay. Riven Baoy, no? Have a blessed Sunday sa iyo, Veritas. Maraming salamat, kapatid. Okay. So, yun lang, no? Ito lang, no? 3 minutes na lang ang natitira. Ito lang. Magpipray tayo, okay? Hingi natin sa Diyos ang tamang guidance. Hingi natin sa Diyos ang Holy Spirit na maggabay sa atin sa pagsisikap na makamtan natin ang tamang paniwala. Ako, isa lang ang gusto kong malaman din ninyo, na dinggin natin kung ano talaga ang Espiritu ng Diyos. Ito lang. Now, pag-isipan natin, bakit nagtatag ang Panginoong Hesukristo ang Diyos ng isang simbahan o iglesia?
Nagtatag siya ng simbahan dahil ito ang gagamitin niya sa pagtuturo ng tama. Parang may guidance tayo. Biro mo, yung si Kristo namatay at nabuhay muli at nag-isip siya na hindi na siya mananatili dito. Dahil babalik siya kung saan siya galing. Ibig sabihin, babalik siya sa Ama. At alam niyang siya lang ang makapaggabay sa kaniyang simbahan na hindi magkakamali. Ngayon, nag-iisip siya na dapat kung nandun ako sa langit, may gagayad o gagabay din sa simbahang ito na hindi magkakamali. Iyon ang Holy Spirit. At napadala nga ang Holy Spirit na masiguro natin na ang simbahang ito hindi magkakamali sa mga haral. Ano bang simbahang ito? Ako, wala akong nakikita sa history, sa historical evidence. Only the Roman Catholic Church can trace its origin from the time of the Apostle. Therefore, ang simbahang ito ang infallible. Hindi magkakamali sa aral at dapat tayong manalig. Sa oras na hindi tayo magtatrust o manalig nito, doon papasok ang demonyo. Maghalo-halo na ang isip natin. Parang nagdududa na tayo, tama pa ba yung tinuro ng mga obispo? Of course, dalawa lang ang maaring maturo ng obispo o pare. Kung galing sa kanyang sarili, pwedeng magkamali siya. Pero kung galing sa Espiritu Santo, resulta sa gabay ng Espiritu Santo na nandoon sa simbahan na gagayad yung mga magisterial teaching natin, yung mga official teaching natin. Hindi ito maaring magkakamali. Isa pa, Irene Bandivas, Maligro, Happy Sunday to all. Okay, salamat kapatid. So, wala na akong oras. Ang dami ko pang dapat isupport sa mga nasabi ko. Pero ang ating programa ay parang teleserye ito. Hindi ito matapos sa isang pagkakataon lang. Okay, inaanyayahan ko pa rin kayo na manood, makinig sa susunod na linggo. Same time, no? Same frequency sa inyong mga radyo. Okay, hanggang sa susunod, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN.